Hello Sir Romnick, maraming salamat po sa tiwala na binigay niyo sa amin para gawin itong inventory system para sa inyong aluminum, glass, and ironworks business. So sa video na to, ipapakita ko kung paano gamitin ang system mula sa stocks, stocks in, stocks out, hanggang sa automatic inventory balance. Simple lang ito, madali at swak para mas madali ninyong i-monitor yung mga materyales ninyo. Pero kung meron po kayong mga suggestions or additions dito sa ginawa naming project sa inyo, inform nyo lang po kami para yung team namin pwede namin i-adjust base dun sa need ng inyong business. Sige po, tara umpisa na po natin. From Nick, andito na tayo ngayon sa ating inventory sheet na kung saan ito yung ginawa naming monitoring or automation sa inyong business. So dito sa sa baba, meron po tayong 7 na tabs. Ito yung data validation, shop, quantity range, warehouse in charge, receiving personnel, inventory at stocks in. So dito sa may inventory, dito natin malalaman kung yung stocks natin ay sufficient, low stock or restock. So pag sufficient ang quantity, so ang remaining stocks niya ay nasa 1,000 and above. Pagka low stocks, so ang remaining stocks niya ay nasa 500 to 999. Pero pagka 499 pababa, magre-restock na po yung yung status po nito. So i-check po natin kapag sufficient, lalabas lahat ng mga item na naka-sufficient. So ibig sabihin 1,000 and above pa yung yung quantity. Pagka low stock, so lalabas lahat diyan and ganun din yung restock. So explain ko po itong stocks in. So dito natin ilalagay yung mga stocks na papasok sa inventory ninyo o sa warehouse ninyo. Like example, ngayong araw ay 26. So dapat po yung format po dito ay same format po dito. So i-copy nyo lang po ito, inilagay nyo dyan. Or pwede nyo din pong i-type ng August 26. So yan. Then pwede nyo din i-double check, i-double click kapag na-type nyo na. Then lagay nyo dito kung ilan yung yung quantity na dumating. Like example, itong aluminum windows. So aluminum windows casement. Okay, so hanapin natin windows casement. Ito. So let's say may dumating na ito 200. So let's say may dumating na 500. Okay. May dumating na 500. Pag in-enter natin, check natin dito, nawala na po yung na kanina kasi ito 4 kanina. Nawala na yung aluminum curtain walls. Ito, yung aluminum windows casement. So kasi napunta na siya sa low stock. Okay? So ganun lang po maglagay ng ng quantity kapag may dumating sa warehouse ninyo. Okay, dito tayo sa may data validation. Kapag na-testing nyo na po lahat ng mga ito, kasi kailangan nyo munang i-testing, kailangan nyo munang i-familiarize kung ano yung mga functions nito bago nyo po galawin yung laman ng data validation para ma-master nyo po. Okay, so eto, dito sa shop, andito yung product. Ayan, ilang quantity yung nailabas. Ito ba ay unit? Ito ba ay pieces, box, liter, kilogram, set? Kung meron po kayong gustong idagdag dyan, dito lang po kayo sa may data validation, dito po kayo maglalagay. Like example, pounds. Okay, so pagdating dito, tingnan natin, so nandito na yung pounds. So ganun po yan. Okay, si Mark Santiago. So ito yung mga pangalan ng warehouse in charge. So andyan na po kung gusto niyo pong palitan o dagdagan po yan. Dito na kayo sa may data validation, dito niyo po ilalagay. Like example, James Carval. Okay, like example lang. So siya shop, James Carval, yun na siya. Okay, dito naman si receiving personnel, meron po tayong tatlo dito. So ang nag-release ay si warehouse in charge, ang nag-receive ay si Michael Reyes. So dito, pwede nyo pong lagyan dito ng let's say
Ano bang ilalagay natin? Si Angel Loxin. Nox, talaga naman. Okay, so ilalagay natin dito, andyan na si Angel Loxin. Ayan. Okay, dito naman, pwede kayong mag-remarks dito. Just in case lang, ito nilagyan ko kasi nito, just in case lang, na si receiving personnel naka-receive siya ng damage. Okay, so pwede niyang ibalik kay warehouse in charge, then magko-comment siya rito bakit niya binalik. So yan po yung purpose ng remarks. Kahit ano po pwede niyo pong ilagay dyan. And dito yung date. So take note po tong date, dapat ganito po yung format. So pag naglagay po kayo ng date dito, example August 26, 2025. So ganyan po dapat yung format. So hindi po tayo pwedeng gumawa ng 26 of August 2025. Pwede rin naman, ito nag-arrange po siya pero not all the time nag-automatic arrange po siya. Kasi pag ganun po yung format na ginawa natin na mas nauna yung date, usually hindi na di-detect ng yung Google Sheet. Kaya mas maganda na masigurado natin na tama yung format na ginagamit natin. Okay? So dito sa may quantity range, ito po napakaganda po ito kasi pwede nating ma-monitor o ma-check kung ilan yung lumabas na inventory natin, na stocks natin for the month of June hanggang August 31. Kung ilalagay natin sa August 1. So ayan, nagbago yung number at yung total na nailabas. So lagyan natin ng comma para para mas madaling mabasa. Yan. Then lagyan natin ng ganun. Okay. So same here, lagyan na lang natin ng ganun para mas madali pong mabasa. Okay, format, number, lagyan natin. Then ayun. Okay. And andito po yung mga lumabas na stocks natin na gamit natin for the month of August 1, starting August 1 hanggang August 31. So aluminum frames, showcase, 1,500, aluminum. Ayan, andyan na po lahat. Nag-automatic na po yan. Hindi nyo na po kailangang baguhin. As long as nag-fill up po tayo dito kasi lahat ng data na manggagaling dito ay nanggaling dito sa my shop. So kapag yung staff natin ay naglalagay ng maayos dito, and then for sure magiging maayos din yung ibibigay niya sa atin na data. And dito naman sa warehouse in charge, kung gusto natin malaman kung sino yung warehouse in charge na nag-release ng mga item, depende sa date. Okay, August 1 to August 31, 10,200 yung na-release niya na quantity. So eto po yun. So si Mark Santiago, lahat ng ni-release ni Mark Santiago from August 1 to August 31, ito po yung date. Ito po yung lahat yung ni-release niya. At ang receiving personnel nun ay si Michael Reyes. Then mababasa nyo rin dito kung may remarks or wala. Hindi lang po yung warehouse in charge, ganun din yung receiving personnel. So ang receiving personnel ay si Robert Villanueva. Yan yun, kitang kita. Okay. So sa inventory, ito na-discuss ko po kanina. Stocks. So yan na po yun. And kapag na-master na po natin lahat ito, punta na tayo dito sa may data validation. Dito po tayo mag-encode ng mga quantity or stocks natin. Yan. Ito po, lang to, nilagay ko lang to for testing. So, kayo na pong bahalang maglagay ng mga items dyan. Kung sino yung warehouse in charge nyo, yung receiving personnel, yung unit, and then, kung meron po kayong gustong idagdag dito, at dito sa my shop, at dito, kung meron kayong gustong idagdag dito ng bagong feature, sabihan nyo lang po ako at kakausapin ko yung staff ko para ma-explain ko sa kanila kung ano yung gagawin ko natin. Okay, so yun po Sir Romnick. I hope naging maayos itong presentation namin. I hope na mas na maintindihan nyo ito ng maayos at magamit nyo po ng maayos sa inyong business. Maraming salamat po and God bless po sa inyong business, Sir Romnick.